sa lungsod ng Antipolo, kung saan tanaw ang kumikislap na ilaw ng Maynila tuwing gabi. Doon unang nabuo ang pag-ibig ni Carlo at Norman. Dalawang binatang tila itinadhana para sa isa't isa. Si Carlo, isang tahimik ngunit masiyahing photographer. Si Norman naman, isang athletic at palatawa, hilig bumulaga ng biglang yakap at halakhak na mas malakas pa sa tunog ng jeep na dumaraan. 3 taon na silang magkasintahan. Puno ng kwelang date sa karinderya, mga midnight drive, papunta sa view deck. Sino ang unang magselo sa tanong ko, na madalas nauuwi sa kilitian at halikan. Kapag may problema si Carlo, isang yakap lang mula kay Norman ay sapat na upang mapawi ang bigat. Kapag naman si Norman ang may stressful na araw, isang simpleng, "Love, andito lang ako." Mula kay Carlo ay para bang payapang musika sa kanyang puso. Magkapareho nilang pinangarap na balang araw ay magtayo sila ng maliit na cafe. Si Norman ang tagahain, si Carlo naman ang taga-picture ng mga customers at bahala sa decors. Masaya sila, buo, kontento, at ang mundo ay parang kayang harapin ng kanilang mga kamay na magkahawak. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang kwento, may dumarating na unos na hindi kayang pigilan ng sinuman. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Isang gabi ng tag-ulan. Kararating lang nila mula sa birthday celebration ng kapatid ni Norman. Umuulan ng malakas, pero nagpilit si Carlo na siya na lamang ang magmamaneho. Napagod na kasi si Norman sa buong araw ng paghahanda ng handaan. "Love, ako na, para makapagpahinga ka," sabi ni Carlo habang inaabot ang susi. "Sigurado ka?" tanong ni Norman. "Oo, kanang makulit. Tara na." Habang umaandar ang sasakyan sa madulas na kalsada, nagkukwentuhan pa sila tungkol sa kanilang pangarap sa cafe. Ngunit isang iglap lang, isang basang nawala ng preno, ang sumalpok mula sa gilid. Napasigaw si Carlo at bago pa tuluyang bumangga ang sasakyan, ramdam niyang itinulak siya ni Norman. Isang malakas na tulak patungo sa kabilang upuan. Pagmulat ni Carlo, duguan ang noo niya. Masakit ang katawan. Nakadeploy ang airbag. Umiikot ang mga ilaw. Sigawan ng mga tao. Ambulansa at malakas na ulan. Pero ang pinakamalalang tanawin, si Norman. Nakadapa sa kanya. Hindi na gumagalaw. Ni hindi lumalabas ang simpleng love na lagi nitong sinasabi. "Norman! Norman!" Halos pasigaw na tawag ni Carlo. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang pisngi nito. Walang sagot. Nang makarating sa ospital,
Ginawa ang lahat ng mga doktor, pero huli na. Ang katawan ni Norman ay tumigil na sa paghinga. Sa mismong oras na isinugod sila at si Carlo, siya lang ang nasagip. Siya ang nabuhay. Siya ang naiwan. Sa puntong iyon, unti-unting gumuho ang lahat ng pangarap nila. Isang sakit na parang punyal na paulit-ulit tumatama sa puso ni Carlo, ang bumabalot sa bawat araw na lumilipas. Lumipas ang 4 na buwan. Si Carlo ay hindi na kasing sigla noon. Tulad ng dati, hindi na siya kumukuha ng litrato. Hindi na rin nakikipagkita kahit kanino. Ang mundo niya ay umiikot lang sa trabaho. At pag-uwi, paulit-ulit, wala nang kulay, wala nang gana. Isang tanghali, habang kumakain siya ng lunch sa isang maliit na cafe, may lumapit na lalaking hindi niya kilala. "Excuse me, ikaw ba si Carlo?" Napatingin siya. Ang lalaki ay halos kasing tangkad ni Norman. Gwapo, may malambing na mata at magaan ang dating. Parang kilalang kilala siya kung tumingin ito sa kanya. "Sino ka?" Malamig na tanong ni Carlo. "Ay, sorry. Ako nga pala si Hernan." Hindi kumibo si Carlo. Hindi niya kilala ang pangalang iyon. Pero nagsalita ulit ang lalaki. "Kilala ko yung boyfriend mo, si Norman." Nanlamig si Carlo. Tumayo agad. "Hindi kita kilala at hindi ako nakikipag-usap sa kung sino mang tungkol sa kanya. Nakikita ko siya, nagpaparamdam siya sa akin. Ang totoo niyan, kasama ko siya ngayon." Natigilan si Carlo. "Ano daw?" Dahan-dahang umiti si Hernan. "Ang kaluluwa niya, sinusundan ka raw niya. Sinasabi niya sa akin." Napakunot ng noo si Carlo. "Ano ka ba? Baliw?" Pero habang papalayo siya, may hinabol pang salita si Hernan. Mga detalyeng hindi dapat alam ng ibang tao. "Para daw sa anniversary nyo, dapat ibibigay niya sa'yo yung bracelet na may maliit na Mon Charm. Yung sinabi mong simple lang pero may meaning. Tapos sabi mo pa sa kanya, bilhin mo lang yan kapag sure ka nang ako na talaga." Napahinto si Carlo. Walang nakakaalam nun, maliban sa kanilang dalawa. Paano? Bakit niya alam? Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit na lumilitaw si Hernan sa mga lugar na palaging pinupuntahan ni Carlo. Sa terminal, sa grocery, maging sa view deck kung saan madalas sila ni Norman na tumatambay. Hindi dahil sinusundan siya nito, kundi para bang laging natatapat lang ito sa lugar kung saan naroon siya. At sa bawat pag-uusap nila, mas lalo siyang naguguluhan. Dahil bawat tanong niya, kahit gaano ka-personal, kahit gaano ka-imposibleng malaman ng kahit sinong tao, lahat iyon ay sagot ni Hernan nang walang pag-aalinlangan. Alam mo ba, favorite niya raw yung sinangag mo na may kaunting toyo. Sabi niya pa sa akin, pagod ka raw lagi tuwing Martes. Kasi yan ang maraming clients sa meeting nyo. Gusto niya ang buhok mong medyo mahaba. Kaya nung isang beses na pinaputol mo raw ng maikli, 2 araw raw siyang nagtampo sa'yo. Mga bagay na si Norman lang ang dapat nakakaalam. Hindi na alam ni Carlo kung matatakot ba siya
maiinis, o maniniwala. Lumipas ang mga araw. Natuto siyang makinig, makipag-usap, at sa kabila ng pag-aalinlangan, unti-unting gumagaan ang pakiramdam niya sa presensya ni Hernan, na parang may pamilyar na init, may bigat ng mga alaala, may lambing na hindi niya maipaliwanag. Hanggang isang araw, bigla niyang naramdaman ang hindi niya dapat na maramdaman. Paghanga, pagkahulog, isang buntong hininga ang lumabas sa kanya. Isang gabi habang naglalakad sila ni Hernan. Nakakainis ka. Kasi hindi kita dapat nagugustuhan. Pulong niya. Ngunit ngumiti lamang si Hernan, at ang ngiting iyon ay parang ngiti ni Norman. Isang gabing umuulan ng mahina at nakaupo sila sa ilalim ng lumang kubo. Ang kubong dating tambayan nila ni Norman. Tahimik si Hernan, hindi tulad ng dati. Carlo, pahina nitong sabi. Kailangan mong malaman ng totoo. Napatingin si Carlo. Ano yun? Huminga ng malalim si Hernan. Saka tumingin sa kanya na para bang tinadala ang bigat ng buong mundo. Hindi ako ang iniisip mong tao. Anong ibig mong sabihin? Totoo na nandito ako dahil sa boyfriend mo. Pero hindi mo ako nakikita bilang ako. Anong sinasabi mo? Carlo. Kumunot ang noo ni Hernan at tumulo ang luha sa mga mata niya. Ako si Norman. Parang sasabog ang utak ni Carlo. Anong kalokohan yan? Hindi ako tao, Carlo. Ngumiti si Hernan sa paraang hindi niya akalaing posible. Ito lang ang anyo na kaya kong ipakita. Pero ako ito. Ako ang sumama sa iyo sa pagkamatay ko. Ako ang hindi makaalis. Kasi hindi mo ako pinapalaya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Carlo. Nagpakita ako sa anyong ito. Kasi hindi mo matanggap na wala na ako. Kaya ang isip mo, sa tindi ng sakit, kumuha ng paraan para makita mo ako. Kahit sa ibang muka. Hindi yan totoo. Carlo. Lumapit si Hernan. Unti-unting bumabalik sa wangis ni Norman. Lahat ng nakita mo, lahat ng naramdaman mo. Dahil ikaw pa rin ang nagtatali sa akin. Umiyak si Carlo. Hindi ko sinasadya. Ayaw ko lang mawala ka. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niyang lumapit si Hernan, na ngayon ay unti-unti nang nagiging si Norman. At niyakap siya. Isang yakap na parang hangin. Malamig, mahina, ngunit puno ng pagmamahal na hindi naglalahok kahit sa kamatayan. Pero kailangan mo kong palayain, love. Pulong nito. Kasi hindi ka makakapag-move on kung hawak pa rin kita. Tuluyang bumigay si Carlo. Umiiyak, nagsisisigaw, nagsusumamo. Norman, ayaw ko pa. Ayaw ko pang mawala ka ulit. Ngunit sagot ni Norman, hindi kita iniwan. Pero kailangan mong mabuhay nang hindi ako ang kinakapitan mo. At habang yumuyuko si Carlo, umiiyak ng walang patid. Unti-unting naglaho ang anyo ni Norman. Hanggang
sa wala na siyang nakita kahit anino. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na bumalik si Norman. Wala na ang kanyang presensya. Wala nang pamilyar na hangin o bulong. Ngunit may naiwan, isang bigat na unti-unti ring gumagaan habang natututo siyang tanggapin ang katotohanan. Dinalaw niya ang puntod ni Norman. Doon niya sinabi ang salitang matagal nang nakabara sa puso niya. Patawad at salamat. Mahal kita. Pero tama ka. Kailangan kong mabuhay. At sa unang pagkakataon, wala nang aksidente. Nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang hapon, habang naghihintay si Carlo ng jeep pauwi, may tumapik sa balikat niya. Paglingon niya, isang lalaking kahabig ng anyo ni Hernan. Uy, may dumi ata yung likod mo, sabi ng lalaki sabay tawa. Nanlaki ang mata ni Carlo. Hindi dahil inakala niyang multo ito. Hindi rin dahil kilala niya. Kundi dahil ito mismo ang mukhang ginamit ni Norman bilang si Hernan. Ay sorry kung weird. Nagtataka ka siguro kung bakit nakatingin ako sa'yo kanina. Napakamot ito ng ulo. Actually, matagal na kitang nakikita rito. Ang cute mo kasi. Napabuntong hininga si Carlo. Hindi dahil sa gulat, kundi sa halong emosyon na hindi niya may paliwanag. Sorry. Ako nga pala si Herjan. Herjan. From my mother, Hermelita in Juanito. Ang weird, no? Pakilala nito. Nag-aaral ako sa university. Diyan banda. Ikaw? Hindi makapaniwala si Carlo. Ang mga sandali na inakala niyang patunay na multo si Hernan, ang paulit-ulit na pagkakataong nagtatagpo sila. Ang tingin nito sa kanya, ang mga pagkakataong nagkakasalubong sila sa mga lugar na pinupuntahan niya. Lahat pala ay coincidence. Lahat pala ay tila ba itinakda ng panahon. Lahat pala ay normal. Lahat pala pagkakataon na ginawa ng kahulugan ng puso niyang naghahanap ng presensya ni Norman. At ang lalaking ito, si Herjan, napatingin sa kanya at sabay sabi, sana di mo isipin na stalker ako ha. Crush lang talaga kita. Hindi napigilan ni Carlo ang mapangiti. Isang ngiting buo, maluwag, malaya. Hindi kita iniisip na stalker. Sagot niya. Pero, pwede naman tayong maging magkakilala, di ba? At sa unang pagkakataon, handa na siyang magbukas uli ng puso. Hindi dahil pinalitan si Norman, kundi dahil pinalaya niya ito at tinuruan siya nito na magmahal muli ng buhay. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula nang mag-date sila Herjan at Carlo. Hindi mabilis, hindi rin desperado. Unti-unti, mahinahon at totoo. Minsan, habang nakaupo sila sa view deck, tumingala si Carlo sa kalangitan. Norman, salamat. Bulong niya. At sa pag-ihip ng hangin, sa pagdampin ng lamig na parang pamilyar, alam niyang nasa tamang direksyon na siya. At doon nagsimula ang bago niyang kwento. Hindi bilang may kapalit,
kundi bilang bagong pag-ibig na karapat-dapat sa isang pusong marunong nang magpalaya.